Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakita sa amin sa pamilyang Peterson. Nagsisimula kami kay Luke na sinundan ng kanyang ama na si Spencer at ang kanyang ina na si Laura. Sa sandaling umalis sila ay tiningnan niya ang larawan ng isang binatang sundalo. Tumunog ang doorbell at binuksan niya ito, doon ay nakita niya si David. Sinabi niya na kaibigan siya ng kanyang namatay na anak at ipinaliwanag niya kung paano siya naglingkod sa bayan na magkasama. Pagkatapos papasukin si David sa loob ay kumuha si Laura ng tubig para sa kanyang bisita at nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Laura na siya ay na-discharge sa militar dahil sa kanyang mga pinsala. Ipinaalam niya sa kanya na kasama niya ang kanyang anak nang mamatay ito, at isa sa mga huling hiling niya ay bisitahin ang kanyang pamilya para sa kanya at sabihin sa bawat isa na mahal niya sila hanggang sa huli. Nagdahilan si Laura at nagsimulang umiyak hanggang sa bumalik siya at napansin niya si David sa isang larawan kasama ang kanyang anak. Sa kanyang pag-alis ay inaalok siya ni Laura na manatili sa halip dahil gusto niyang marinig ang higit patungkol sa kanyang anak. Maya-maya ay lumabas ang anak ni Laura na si Anna sa kanyang silid at nalilito nang marinig ang tawa ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinakilala ni David ang kanyang sarili sa kanya at kung bakit siya nasa kanilang bahay. Gayunpaman, si Anna ay hindi masyadong tumatanggap ng bisita ngunit sa kanyang pag-alis, si Laura ay inalok niya kay David ang silid ng kanyang yumaong anak para doon siya magpahinga. Nagpasalamat si David at pumasok sa kwarto. Sa paaralan noong araw na iyon, ginagawa ni Luke ang kanyang araw ngunit sinalubong siya ng isang grupo ng mga bully na nangbubuli sa kanya. Nang matapos ang klase sa paaralan ay dinadala siya ng kanyang ina upang makilala ang kaibigan ng kanyang namatay na kapatid. Ipinaliwanag sa kanya ni David na mahal siya ng kanyang kapatid. Ang tatay na si Spencer ay may pag-aalinlangan tungkol sa pananatili ni David sa gabi dahil sa posibleng PTSD. Tinanong ni David kung ano ang nangyari sa mata ni Luke at sinabi ni Luke na wala lang ito. Nang maglaon ay kinausap ni Anna ang kanyang kaibigang si Zeke at binanggit na ang kanyang bisita sa bahay ay isang sundalo na nagpaalala sa kanyang namatay na kapatid. Pagkatapos ay nakita si Luke na nagpapaliwanag ng matematika kay David hanggang sa pumasok si Anna sa pintuan. Hindi na naman niya pinansin ang bisita at pumasok sa kwarto niya. Nang maglaon ay tila nag-uusap sina Spencer at David sa isa't isa hanggang sa ipinahayag ni David na ang kanyang plano ay magtrabaho ngunit wala siyang bahay o trabaho. Mabait si Spencer at pinatuloy niya si David sa kanyang bahay ng ilang gabi. Pinasalamatan siya ni David sa kanyang mabuting pakikitungo at tinanggap ang kanyang alok. Kinabukasan nagulat si Luke nang makita niyang sinundo siya ni David. Gayunpaman, ang tila isang magandang kilos ay nagiging pangit nang hiniling ni David kay Luke na ituro ang kanyang mga bully. Matapos matuklasan ang mga bully, sumunod si David sa kanila at sinabing pupunta sila sa isang bar ngunit pinilit ni David na bumaba sa kotse kasama si Luke upang harapin ang kanyang mga bully. Mabilis na nagbago ang kanyang isip at sumunod sa likod ni David. Lumapit sa kanila ang waiter at inaasar ni David ang mga maton sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ilang mamahaling cocktail. Lumapit ang bartender sa mga maton at maya-maya ay dumating na ang mga inumin. Agad na hinarap ng mga bully si David at inihagis sa mukha niya ang inumin. Ang instincts ni David ay sumipa at agad siyang gumanti. Isang away ang sumiklab at habang pinatumba ni David ang isang teenager, mabilis niyang na-disable ang isa pa. Gayunpaman, si Luke ay nadamay sa gulo at habang tinatamaan, si David ay lumapit upang iligtas at pinoprotektahan ang nakababatang kapatid na lalaki ng kanyang kaibigan. Matapos bumangon si Luke, binyantaan ni David ang bartender na huwag magbanggit ng salita sa mga pulis at nag-iwan sa kanya ng magandang tip. Pagka-uwi, nakita ni Laura ang mukha ng kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya ito pinansin at pumunta sa kanyang silid, ngunit tiniyak ni David na tinuturuan lang niya si Luke ng pagtatanggol sa sarili. Sa loob ng ilang minuto, pinilit ni Laura si Anna na imbitahan si David kasama niya sa isang party at malugod niyang tinanggap. Nang gabing iyon, dumating ang dalawa sa nakaplanong party. Pagkatapos maimbitahan, ipinakilala ni Craig ang kanyang sarili kay David. Isang mapang-abusong lalaki ang dumating sa eksena at tinuruan siya ni David ng mabilis na leksyon at binasag ang mukha ng lalaki sa isang larawan sa dingding. Maya-maya, umupo si David kay Craig. Ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay isang sundalo at humihingi ng mga baril habang naririnig niya ang lalaking pupuntahan ni Craig. Pagkatapos ay natapos ang dalawa at umuwi.
Sa daan, sa wakas ay nagbukas si Ana sa kaibigan ng kanyang namatay na kapatid at sa wakas ay tinatanggap na niya ito. Kinaumagahan, habang papunta si Ana sa kusina, nakita niya si David na nakikipag-usap sa telepono sa labas. Naghihinalik gaya ng sinabi niya kanina na wala siyang telepono, nagpa siya si Ana na tawagan ang army na humihingi ng anumang impormasyon tungkol kay David. Gayunpaman, hindi pwedeng ibigay ng army ang background ni David at sinabihan siya na makipag-ugnayan sa KPG. Pagkatapos ay sinabihan ang babae na ibigay sa kanila ang opisyal na bersyon na nagsasabing patay na si David. Sa isang boardroom meeting sa KPG, magsasalita na sana si Richard nang maabala siya para sa isang emergency. Sinabi sa kanya ang sitwasyon na tumawag ang kapatid na babae ni Caleb na naghahanap sa impormasyon ni David. Gusto agad ni Richard na lumipad papunta sa lokasyon pati na rin ang tactical team dahil active pa rin daw ang subject, tinutukoy nila si David. Pagkatapos ay nakita namin si David na dumating upang makipagkita sa mga nagbebenta ng armas at hiniling na ipakita ang pera upang makita kung siya ay mabuti para dito. Habang ipinapakita ni Craig ang mga baril, na nagpapaliwanag ng paisa-isa, ipinakita ni David na alam niya kung paano humawak ng baril at pinaghiwa-hiwalay ito at muling pinagsasama-sama ito. Sinabi ni David na gusto niya ang lahat ng baril at tumawa si Craig. Mabilis na kinuha ni David ang pistol mula sa kamay ng nagbebenta ng armas at binaril niya ito, ngunit hindi pumutok ang baril kay Craig. Ginagamit niya ang oras na ito para tumakas ngunit mahinahong nag-reload si David, at mula sa malayo ay pinaputok niya ang pistol para wakasan ang buhay ni Craig. Kinaumagahan, nakatanggap si Ana ng isang tawag at agad na lumapit sa kanyang ina at sinabi sa kanya na humingi siya ng impormasyon tungkol kay David. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kanyang lasing na ama upang pag-usapan ang tungkol sa misteryosong pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay lumitaw si David at inanyayahan ni Spencer na gumugol ng oras na magkasama. Kasabay nito, si Ana ay nakatanggap ng tawag mula kay Zeke na nagsasabi sa kanya na si Craig ay natagpo ang patay ng mga pulis. Nang gabing iyon, inaalo ni Ana ang kanyang kaibigan habang magkasama sina Luke at David habang nag-uukit ng mga kalabasa. Ibinunyag ni Ana sa kanyang kaibigan na namatay na si David noong 1 linggo at nalilito sa kanyang pagkakakilanlan. Samantala, si David ay nakikitang nagsasabi kay Luke na huwag nang umatras at pinayuhan siyang magdala ng kutsilyo sa paaralan. Nagpatuloy si Ana sa pagkuha ng larawan sa telepono ni David ngunit naantala ito ng isang tawag sa telepono at tumakbo siya palabas. Dahan-dahan na pumasok si David sa silid na naghihinalin na may tumingin sa kanyang mga gamit. Pagkatapos ay tinawagan ni Zeke si Ana at sinabi sa kanya na ang baril na pumatay kay Craig ay natagpuan sa kanyang van, at sinabihan siya na ang pumatay ay hindi kilalang tao na nag-iiwan kay Ana ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ay lumabas si Ana sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang pamilya ang pagkamatay ni Craig at ang pag-aresto kay Zeke. Hindi naman masyadong nagulat ang papa niya at tinawag niya si Zeke na mahina at walang alam. Pagkatapos ay inilabas ni Ana ang impormasyon na ang totoong David ay namatay 1 linggo na ang nakakaraan. Ipinagtanggol ni David ang kanyang sarili sa pagsasabing bahagi siya ng mga espesyal na puwersa at lahat ng sibilyan ay sinabihan ng kwentong iyon. Ipinakita pa niya ang kanyang dogtag kay Spencer para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nasiyahan si Spencer sa tugon na ito at sinabihan niya si Ana na humingi ng tawad kay David. Imbes na sundin ang sinabi ng kanyang ama ay sinumpa niya ito bago lumakad palayo sa isang bastos na paraan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Spencer sa ngalan ni Ana kay David na ipinaalam sa kanya na wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Sa sorpresa ni Ana, pumasok si David sa kanyang silid at sinubukang aliwin siya tungkol sa sitwasyon at ipinaalala sa kanya ang pangako na ginawa niya sa kanyang namatay na kapatid. Pansamantala, nakikita si Richard sa telepono na humihingi ng tulong sa Special Forces at mga tactical team. Habang ginagawa ni Ana ang kanyang paraan upang ihatid si Luke sa paaralan, tinalakay nila ang pagkamatay ni Craig at inakusahan ni Ana si David na siya ang pumatay, at hiniling kay Luke na imbestigahan ang isang doktor na tinanggal sa kanyang medikal na kasanayan pati na rin ang koneksyon sa pagitan nila ni David. Habang nasa silid-aralan ay nagsasaliksik siya tungkol sa doktor na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Bigla siyang ginulo ng isang bully na nakaupo sa kanyang likuran at nauwi sila sa isang away na humantong sa paghampas ni Luke ng isang kahoy na stick dahilan para masugatan ang bully.
Agad na dumating sina David at Laura sa paaralan at si David ay nagtanong tungkol sa nangyari, at natuwa si David nang marinig niya na hinahampas ni Luke ng kahoy ang mukha ng bully. Pagkatapos ay iminungkahi ni David kay Laura na payagan siyang makipag-usap sa punong guro. Tulad ng sinabi ng punong guro na dapat masuspinde si Luke, ginamit ni David ang kanyang mga intelektual na tuntunin at regulasyon para linlangin siya na humahantong kay Luke sa pagkakulong lamang sa paaralan bilang parusa. Si Luke, na sabik na nakaupo, ay nakitang lumabas si David na nakangiti at sinabi sa kanya na makukulong lamang siya ng isang araw sa paaralan. Sa pasilyo, nakita namin sina Luke at David na nag-uusap tungkol sa mga akusasyon ni Anna kay Craig, at inamin ni Luke sa kanya na alam niyang hindi siya ang tunay na David Collins at sinabi sa kanya na tinatanggap niya pa rin siya kung sino siya sa kabila ng pagiging isang mamamatay tao. Mabilis na umikot ang body language ni David hanggang sa sinabi ni Luke na magkaibigan sila kahit na totoo ang mga tsismis. Ngunit bago ang anumang bagay, tinanong ni David si Luke kung sino pa ang sinabihan ni Anna, kaya sinabi niya na si Chrissy, ang kaibigan ni Anna. Kinaumagahan, nakita sina David at Laura na nagsasampay ng mga damit habang pinasasalamatan at pinahahalagahan niya ang lahat ng nagawa niya para sa pamilya. Habang papaalis si David kay Laura, natigilan siya nang lumingon siya para makita ang maraming sasakyan ng pulis. Lumabas sa sasakyan ang mga armadong lalaki na agad na nagtanong sa kanya kung nasaan si Anna at ang lalaking tinulungan niya, si David Collins. Tinanong ni Richard si Laura kung kailan sila huling nagkita ni David, ngunit habang tinatangay ng hangin ang mga damit, inilabas ni David ang kanyang pistol at mabilis na pinatay ang dalawang ahente. Habang nagpaputok ang mga ahente, tumalikod si David at napansin niyang natamaan siya at mabilis itong binalot. Habang sinusubukan ng isang ahente na tambangan siya ng mag-isa, mabilis siyang pinatay ni David ng walang awa. Higit pang mga bala ang pinaputok sa bahay kung saan sinubukan ng dalawang ahente na hanapin ang kanyang kinaroroonan, gayunpaman, mula sa ilalim ng kama, binaril niya silang dalawa ng mabilis. Pinilit na lumipat ng posisyon, nakita si David na maraming iba pang mga lalaki na nagtatangkang patayin siya, kaya gumapang siya sa pasilyo na umiiwas sa mga bala na lumilipad sa bahay. Tumakas si David patungo sa kusina at sinalubong siya ng presensya ni Laura, at napansin na natamaan na naman siya ng bala. Habang nag-hyperventilate si Laura, humingi ng paumanhin si David sa hindi pagiging totoo at sa wakas ay tinanong kung kilala niya si Caleb. Si Laura, na hindi naniniwala sa kanyang kwento, ay sumisigaw ng tulong, na nagresulta sa kanyang pagsaksak hanggang sa kamatayan. Si David ay nang hijack ng kotse at pumatay ng isa pang agent bago pinaputok ang mga gulong ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Richard ang pagtugis ngunit nagulat si David nang hindi alam ni Spencer na nagmamaneho pauwi, kaya nagbanggaan silang dalawa. Si David ay lumabas ng sasakyan na walang awa kung pumatay ng tao at binaril niya doon si Spencer bago umalis. Pagkatapos ng kaguluhan, nakita si Richard sa kainan na nakikipag-usap kay Anna na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang umalis ngayon at tama ang kanyang mga palagay tungkol kay David. Sa kasamaang palad, dumating si David maya-maya at tinanong ang kaibigan niyang si Chrissy na tila natatakot. Mabilis siyang naubusan ng pasensya at binaril na lang siya sa gitna ng kainan at habang papalabas siya ay nagtapon siya ng 2 granada sa kainan na pinatay ang sinumang saksi na natitira. Makikita natin si Richard na nagmamaneho kasama si Anna na mukhang takot na takot. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si David ay isang subject sa isang eksperimento na pumatay ng 7 tao at siya ay isang psychopath. Sinubukan ni Anna na tawagan si Luke upang bigyan ng babala ngunit nang subukang sagutin ni Luke ang tawag ay kinumpiska ito ng guro. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nababalisa siya at umiiyak habang sinabihan siya ni Richard na kung malalaman ni David ang sinumang naghihinali sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay papatayin niya ang mga ito. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa paaralan na hinahanap si Luke ngunit sinalubong sila ng kakaibang bagay na may temang Halloween. Habang naglalakad sila sa hallway ay may narinig silang boses na nagbibigay ng direksyon sa kinaroroonan ni Luke. Sa wakas, muling nagkita sina Anna at Luke ngunit biglang nawala ang kuryente at nagsimulang tumugtog ang musika ni Anna. Pumunta sila sa DJ booth kasama ang guro ngunit nang lumapit sila sa isang sulok, biglang bumagsak ang guro. Sinisigawan ni Richard ang magkapatid na tumakas at tumungo para hanapin si David ngunit nauuna ng isang hakbang ang sundalo at sinaksak siya.
Sinubukan ni Richard na labanan ang bawat hibla upang makatakas ngunit nahuli siya ng subject na kanyang nilikha. Pagkatapos ay makikita sina Anna at Luke na tumatakbo pabalik sa hallway na sinusubukang tumakas. Habang sinusubukan ni Anna na protektahan si Luke, sinabi niya sa kanya na ang kanilang mga magulang ay namatay sa kamay ni David at hindi dapat pagkatiwalaan. Lumapit si David at sinaway si Luke para lumabas at hindi siya sasaktan. Habang papalapit siya ng papalapit, gumawa ng ingay si Anna mula sa malayo at hinanap siya sa halip. Gayunpaman, sa kanyang masamang ngiti ay natuklasan niyang nawawala ang baril ni Richard. Nakikita niya ang mga duguan na bakas ng paa at sinusundan ang landas para lamang dumating si Anna mula sa likuran at matapang na binaril siya. Habang tinitingnan ni Anna ang katawan ni David ay bigla siyang sinaksak ni David, dahilan upang pumutok ang baril at lumikha ng apoy. Sinimulan niyang sakalin siya at sinabihan siyang sumuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Luke, iniligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsaksak kay David. Bumangon si David upang makita ang dating natatakot na batang lalaki na naging mamamatay tao, ngunit muli siyang sinaksak. Sa kanyang mga sandali ng kamatayan, binibigyan niya ng thumbs up si Luke na nagpapahiwatig na ginawa niya ang tamang bagay na tumayo para sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga serbisyong pang-emergency pagkatapos ay pumunta sa eksena kung saan nakaupo sina Luke at Anna sa likod ng isang ambulansya na umaaliw sa isa't isa. Habang nagtatapos ang kwento, lumabas ang isang kahina-hinalang bumbero, napagtanto ni Anna na hindi ito bumbero at nakipagtitigan siya sa killer, napagtantong hindi pa natapos ang kanyang kwento. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.